Nanumpa na si dating Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman, sasalubong sa kanya ang malalaking kaso ng ilang maimpluwensyang tao at mga politiko. Kasabay ng kanyang panunumpa ang pangakong walang sisinuhin ang kanyang opisina. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. With great power comes great responsibility. Ito ay para sa taong bayan to. So let's all work for the country. Kahit ano ba ang political leanings mo, let's work for the country. Yan ang panawagan ni Jesus Crispin Remulla matapos niyang manumpa ngayong araw bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas. Sa pag-upo niya kasi sa pwesto, hahawakan ni Remulla ang ilan sa mga pinaka-kontrobersyal na kaso ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Kabilang dito ang mga nakabinbing kaso kaugnay ng isa sa mga pinakamalaking corruption scandal sa Administrasyong Duterte, ang 10 billion peso worth of pandemic deals na nakubran ng kumpanyang Pharmaly. Kabilang sa malalaking personalidad na konektado rito ang Pangulo mismo at sina former Health Secretary Francisco Duque, ang negosyante at kaibigan ni FPRRD na si Michael Yang at former PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na ibaon sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga gantong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaungaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon, may naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Kasama rin sa mga bubusisiin ni Remulla ang plunder and corruption cases ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng alleged misuse ng kanyang confidential funds at ang mainit na usapin sa flood control scandal. Ani Remulla, posibleng within the next few weeks ng pag-upo niya sa pwesto, makakapag-file na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang talagang gusto natin gawin, uulitin ko, kompleto ang ebidensya, pag final, ready for trial, at hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leonen, na continuous trial talaga, para wala nang delaying tactics na pwedeng umiral nang matulog ng matagal itong mga kasong to. Maski ang issue ng accessibility ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, titingnan na rin daw ng kanyang opisina. Ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan eh. I-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. May banat din si Remulla sa mga kritiko ng kanyang appointment at sinabing motivated lamang ang mga ito ng politika. Aniya, walang sisinuhin ang Office of the Ombudsman sa ilalim ng kanyang pamumuno. Maski kaanak, kaibigan o kakampi sa politika, hindi raw palalagpasin basta may sapat na ebidensya. Una nang umani ng kritisismo si Remulla matapos maaresto ang kanyang anak na si Juanito Remulla III sa isang drug operation. Ilang araw matapos siyang maitalaga bilang Justice Secretary. Matapos ang mahigit 2 buwan, acquitted ang kanyang anak due to technicalities. Ayon kay Remulla, kumpiyansa siyang walang gagawin ng kanyang mga anak na paglabag sa batas ngayong ombudsman na siya. Hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, di sabihin lang at harapin natin ang mga problema niya. Inaasahan bukas ang first day of office ni Ombudsman Remulla. Magtatagal ang kanyang termino ng 7 taon at maaari lamang siyang matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.